Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. So kaya maraming napaniwala sa mga ministro ni Felix Manalo dahil sa paggamit sa aklat ng Katoliko na pinagchap-chap, mga kapatid. Nabasa lang ang Iglesia ni Cristo, abay para bang titulo ng lupa na kahit iba ang may-ari, inaangkin na agad. At hindi lang yan, maliban sa paggamit nila nito, bukang bibig ng mga ministro ni Felix Manalo ang paggamit sa aklat na Biblia ni George Lamsa. No? Ito'y palaging ginagamit nila dahil may mabasa sa salin na Church of Christ. Ang paniniwala do po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa gawa 2028 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung gawa 2028 na Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Una, ibubuking natin sila, mga kapatid. At sana yung mga kaanib na dating mga Katoliko na kasalukuyang nagsaliksik kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Ito po bang aklat na ginagamit ng mga ministro? Isa lang ito, no? Dahil alam niyo naman, ang daming mga aklat na ginagamit nila, pinagchap-chap nila, at nauna ng binuking natin, mga kapatid, no, na mga aklat Katoliko. Sa susunod, tatalakayin natin itong Father Smith Instructs Jackson, itong aklat na Religion, Doctrine and Practice na nauna nating tinatalakay. Basta mabasa nila na may Church of Christ, abay, batay sa otoridad Katoliko, pinatunayan daw na ang iglesia na tatag ni Felix Manalo ay totoo at makaligtas sa mga tao. Maniwala kaya kayo? Tatalakayin natin yan. Samahan niya ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Bilang suporta sa ating channel, huwag niyong kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo sa mga kapwa Katoliko kahit na sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa
Mula nang naitatag ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo noong 1914 Punta Santa Ana, Manila. Alam nyo naman, kung kayo'y nagsubaybay sa ating channel, iba't ibang mga aklat Katoliko, kahit papal encyclical, ginagamit nila dahil may nabasang Iglesia ni Cristo. Abay, gusto nilang ipalitaw sa mga inosente na natangay sa siktang tatag ni Felix Manalo na ang otoridad Katoliko ay nagpatunay na yung inaniba nila na nakadala lang sa pangalang Iglesia ni Cristo ay kailangan para sa kaligtasan. Tulad sa aklat na ito na ginagamit ni Mr. Michael Sandoval ng Iglesia ni Cristo, na ano daw mga kapatid? Balikan natin siya. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. O, yan. Di po ba? Pinutol. Mamaya, i-booking yan ni Kaburnok. Bakit? Dahil kung ituloy natin, ang daong Ninue na Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ganon ang mga ministro ni Felix Manalo, ha? Aklat Katoliko, pinagchap-chap. Kaya mag-ingat mga kapatid sa modus na ito. At maliban dyan, ginagamit din nila ang, tama kaya sila? Ang Lamsa Translation Bible. Dahil sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 28, sa Lamsa Translation Bible, nakasulat kasi ang translation ay Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga siktang gumagamit nito, identified ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo. Dahil alam nyo naman, bawat doktrina may kaakibat na salin ng Biblia para ipalitaw na sila'y very biblical daw. Pero tama ba ang kanilang paggamit nito? Sige. Balikan natin muna si Mr. Sandoval. Ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa Gawa 2028 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung Gawa 2028 na Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Okay, yon mga kapatid. Alam nyo ba kung bakit si George Lamsa, ginagamit ng mga INC mga kapatid, na ang translisyon niya sa salin, instead of Ecclesia to Theo, Church of God, ang salin niya ay Ecclesia to Cristo, Church of Christ.
Una, siya ay miyembro ng Assyrian Church of the East. Hindi po siya at wala siyang kaugnayan sa Orthodox, wala siyang kaugnayan sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, isa siyang kasapi sa grupo na schismatic. Yung grupo na may kaugnayan sa Nestorianism. Yung Nestorios, mga kapatid, kung maalala ninyo, yun ang dahilan na ang simbahang Katoliko ay nagsagawa ng konselyo sa Ephesus noong Hunyo 22, taong 431 Anno Domini. At kinundinayan ang aral ng grupo ni Nestorios. Ngayon, isa-isahin natin, sasagutin natin dahil ito'y ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, ang Holy Bible from the Ancient Eastern Text ni George Lamsa. Dahil ang nakasulat niya, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Diyos, ng Espiritu Santo, na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili ng kaniyang dugo. Ang argumento ng mga ministro at INC, tama umano ang salin, Iglesia ni Kristo na binili ng kaniyang dugo. Bakit? Dahil kung iglesia ng Diyos, ang Diyos daw umano, wala namang dugo. Kaya, ang kanilang tinatanggap, yung Lamsa translation na ginagamit nila sa pagpatunay na ang kanilang iglesia ni Kristo, ay very biblical. Pero alam nyo mga kapatid, ang Lamsa Bible, gawa-gawa lang ito ni George Lamsa. Para lumabas at nailathala noong 1933, mga kapatid. Kaya mabasa sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28, at ginagamit naman, dito makita ninyo na may researcher talaga ang INC, pati na ang Aklat Katoliko, ni-research nila pag may nabasa na Iglesia ni Kristo, putol agad. Para mapaniwala yung mga inosente, oo nga, no? Kahit pala otoridad Katoliko, pinatunayan na ang iglesyang tatag ni Felix Manalo ay kailangan para maligtas ang tao. Kaya, kunting common sense naman. Bakit? Sa palagay ninyo, pag nabasa ang Iglesia ni Cristo Church of Christ sa Aklat Katoliko, ibig ba sabihin na ang iglesyang tatag ni Felix Manalo ang pinatunayan na tatag at totoo at makapagligtas? O sige, isa-isahin natin yan mga kapatid at ituloy natin pagbasa. Dahil una, yung paggamit nila sa Biblia translation ni George Lamsa, mga kapatid, sila na gumagamit nito para patunayan na Gawa Kapitulo 20, versikulo 28, na mabasa sa Lamsa Bible ang Iglesia ni Kristo na binili sa kanyang dugo. Ang tanong, tama nga ba yung ginagamit nila? Kaya, kung maalala ninyo, palagi, bukang bibig sa mga ministro ni Felix Manalo yung sinasabing, magsuri kayo. Dapat kayong magsuri. Kaya, susuriin natin mga kapatid. Ang translation na ito, at ano po ba yung tama na translation? Ito bang kang George Lamsa
Ano po ba ang mabasa sa original Greek Bible? Okay. Ito po tingnan natin. Sisilipin natin kung ano ang mabasa sa original Greek Bible, mga kapatid. Sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo, okay? Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Ito po sa original Greek Bible ang mabasa natin, mga kapatid. No? Prosi, keti, heltois, kai, pantihu, painion, en ho, hemasto, huema, to, agyan etito. Episkopos pomanien tu ecclesia to teyu hen prosipie sa to dia to haima tosto edio. So, napansin nyo ba, mga kapatid, na sa original Greek Bible, ang mabasa napakalinaw. Hindi po ecclesia to Kristo. Ang mabasa, Ecclesia to Theo. Ecclesia to Theo sa English, Church of God. Hindi Ecclesia to Kristo. Pero may ibang salin na mabasa, Ecclesia to Cario. No? Mga kapatid. Pero karamihan, Ecclesia to Theo. Ito ang mabasa, mapansin ninyo, Ecclesia to Theo. Ibig sabihin, Church of God. Kaya, kung tingnan natin ang iba't ibang salin, ito, mabasa natin sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28 sa New International Version, mga kapatid, na keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. So, kaya, batay sa mabasa natin sa New International Version, Ecclesia to Theo, ang salin, Ecclesia to Kristo. Ecclesia to Theo, Church of God. Tingnan pa natin. Punta tayo sa English Standard Version. Ano po ba ang salin mula sa Greek? Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. So, yan din ang mabasa, Church of God. Punta tayo sa salin na Berean Standard Bible. Alam nyo naman na ang INC ay merong iba't ibang salin. Ito din ang mabasa natin. Keep watch over yourselves and the entire flock of which the Holy Spirit has made you overseers, be shepherds of the church of God, which he purchased with his own blood. So, yon, Church of God, Ecclesia to Theo. Hindi Ecclesia to Kristo. Ito pa, King James Version. Sisilipin natin sa King James Version. Ito mabasa. Take heed, therefore, unto yourselves, and all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. So, King James Version yan. O, tingnan natin sa salin na New King James Version. Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Therefore, take heed
to yourselves and to all the flock which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. See? Napansin niyo mga kapatid na sa iba't ibang salin na ginagamit natin from original Greek Bible, kung tingnan natin, pareho-pareho talaga. Consistent ang pagkasalin sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 28 mga kapatid. Ecclesia Theou, ibig sabihin, Ecclesia Theou, Church of God, hindi Ecclesia to Cristo. So, ano ngayon ang tamang salin? Yun bang nag-iisang salin o yung pare-parehong salin from original Greek Bible in which the New Testament was written? Remember, the voice of the majority is the voice of God, di ba? Vox populi, vox Dei. Oh. Majority na salin ay Church of God, hindi Church of Christ. Kaya, panoorin ninyo, si Pakvasters PH, tinatalakay, lalo na yung paggamit sa aklat katoliko, paano pinag-chop-chop mga kapatid. Ito ang kay Kaburnok. Babasahin muna natin ang Gawa 20:28 sa salin ng Lamsa Translation. Ganito po ang ating mababasa. Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Dito po sa ating nabasa, yung binabanggit ay Church of Christ. Ayan. Bakit natatangi ang salin na ito kumpara sa ibang mga salin? Kagaya nung nasa King James Version, imbis na Church of Christ, ay Church of God. Kahit na sa New International Version din, Church of God din ang nakalagay. Alam po ninyo, ang sagot po natin ay simple lang po. Ang tinutukoy naman ng salitang God kasi sa Church of God ay si Kristo. Dahil siya ay may dugo na pwedeng ipantubos sa mga tao. Kaya ang sabi doon sa Gawa 20:28, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Ibig sabihin, blood ni Kristo po yun, mga kapatid. Wala namang blood ang Ama. Pero, paano naging si Kristo ang God sa Gawa 20:28? Ang God espiritu at ang espiritu po ay walang laman at buto. Paano naging si Kristo yung tinutukoy ng God sa Gawa 20:28? Kasi ang sabi nga sa Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu, at sabi sa Lucas 24:39, ang espiritu po ay walang laman at buto. Ano pang masasabi natin? Siyempre, tignan muna natin yung context. Ang salitang Diyos ba sa Juan 4:24 ay tumutukoy sa isang persona o sa kalikasan? Balikan natin ang Juan 4:24 pero itataas muna natin sa versikulo 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Dito po sa ating nabasa, ang tinutukoy nung salitang Diyos, hindi pala tumutukoy kay Kristo, tumutukoy po yun sa Ama. Klarong-klaro po. Kaya tama po mga kapatid, yung salin na nagsasabing Church of God. Okay lang po yun. Yung God na tinutukoy po dyan mga kapatid ay si Kristo. At yung kanilang argument kanina na sinasabing hindi naman pwedeng si Kristo yung God sa talata dahil ang God daw ay Espiritu or ang Diyos ay Espiritu. Tumutukoy naman po yan sa Diyos Ama
mga kapatid. Itandaan natin ang salitang God sa Gawa 20:28. Tumutukoy po yan sa persona ni Kristo, mga kapatid. Pero alam ninyo, may tutol yata dito. Sino ba ang tutol dito? Panoorin natin ang pahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, si Michael Sandoval. Ano ba ang nasabi niya noon tungkol sa Gawa 20:28 ng salin ni George M. Lamsa? Ito panoorin natin. Ang sabi po ni Mr. Eli Soriano, alang-alang po sa mga sumusubaybay sa amin, ang tama raw pong salin ng Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang paniniwala daw po, yun ang isang pangangatwira ni Mr. Eli Soriano, ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa Gawa 20:28 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung Gawa 20:28 na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Kaya si Dr. George M. Lamsa ang ating sangguniin. Bakit po niya isinalin ang Gawa 20:28 na Church of Christ sa halip na Church of God o Iglesia ng Diyos? Hindi po akong sasagot. Dapat ang pasagutin natin ay si Dr. George M. Lamsa mismo. Kaya meron tayong aklat dito, isinulat po ni Dr. George M. Lamsa. Ayan, makikita niyo po sa inyong screen. New Testament Commentary by Dr. George M. Lamsa. The Eastern text reads, "The Church of Christ, which He has purchased with His blood." Jewish Christians could not have used the term God because in their eyes, God is Spirit, and Spirit has no flesh and blood. It was Jesus of Nazareth who shed His blood on the cross for us and not God. Ang sabi po ni Dr. George M. Lamsa, si Jesus daw po na taga Nazareth ang nagbubo ng dugo sa cross para sa atin, hindi po ang Diyos. Kaya yung tinutukoy sa Gawa 20:28 na Iglesia ng Diyos na tinubos niya, yung niya, tumutukoy doon sa tumubos. Tinubos niya ng kanyang dugo. Ang may dugo po ay ang ating Panginoon Kristo at hindi po ang ating Panginoon Diyos. Aba, grabe naman itong si Michael Sandoval, ha? Ayon sa kanya, Church of Christ daw ang sali ni George M. Lamsa dahil hindi naman siya Diyos. Aba, grabe naman itong kanyang rason. Tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Ang ginawa niya, nagbasa po siya ng aklat na isinulat din ni George M. Lamsa, itong New Testament Commentary. Ayan, nakikita nyo sa screen. So, titignan natin. Tama ba ang kaniyang sinabi, itong si Michael Sandoval? Bisitahin kaya natin ang aklat. Ito Ito po yung aklat, New Testament Commentary ni George M. Lamsa sa page 149 at 150. Dito sa article na may pamagat na Blood of Jesus. Ayan, nakikita nyo. So, ipapakita natin yung keynote ni Michael Sandoval. Ayan, So, nakikita nyo po, the Eastern text reads, "The Church of Christ, which He has purchased with His blood." Sandali. Akala ko yung susunod is, Jewish Christians could not have used the term God. Hindi, iba. Ayan, magkaiba, Grabe naman itong si Michael Sandoval. Ibig sabihin, pinutol niya. Itong binasa nating Jewish Christians could not have used the term God sa ibang paragraph pala yun. Ayan, nakikita nyo sa screen. Kung itutuloy mo, ayan, because in their eyes, God is Spirit, and Spirit has no flesh and blood. Ayan, yung susunod,
Dito sa original, the term God was adopted later. Pero yung isa kay Michael Sandoval, it was Jesus of Nazareth. Magkaiba naman ito. Kung susuriin, nandun pala yun sa page 150. Naku naman, grabe naman itong si Michael Sandoval. Manloloko talaga. Doon sa page 150, nandoon yung it was Jesus of Nazareth who shed His blood on the cross for us. Grabe naman yan. Diba? So, katunayan, before nung sentence na yon, iba po sa original. Yung kay Michael Sandoval, and blood sa original on the issue of Christology. Halata talaga na may mga iniwasan na naman si Michael Sandoval na ayaw niyang basahin, mga kapatid. Pero base ba sa sulat ni George Lamsa, maaari pa rin ba ang salin na Church of God sa Gawa 20:28? Susuriin natin yan. Ang gagawin natin, mga kapatid, ay babasahin natin ang isang paragraph doon sa aklat na hindi binasa ni Michael Sandoval. Ito po ang ating mababasa. Ililiwat na natin sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Si Jesus ay namatay sa krus bilang isang tao. Ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nagdusa o namatay. Ito ay dahil ang kanyang pagka-Diyos ay hindi napapailalim sa mga likas na batas. Si Kristo ay umiral sa simula pa lamang. Ito po mga statements na ito ni George M. Lamsa sa kanyang aklat, hindi po naniniwala dyan ang Iglesia ni Kristo ni Manalo. Lumalabas, Diyos din pala ang kalikasan ni Kristo. Ayon kay George M. Lamsa, mga kababayan. Naku naman, ito talaga si Michael Sandoval. Chef talaga ito, mahilig mag-chop-chop, mga kababayan, at magsahog-sahog na mga putol-putol sa referensyang binasa. Naku naman, manloloko talaga. Tanong, ayon ba sa ibang mga Bible scholars, okay lang ba na yung salin ay Church of God kahit yung tinutukoy ng salitang God ay si Kristo? Babasahin natin ang aklat na Commentary on the Old and New Testaments, itong Benson Commentary ng Gawa 20:28. Ganito po ang ating mababasa. Muli, ililiwat natin sa Tagalog. Upang pakainin ang Iglesia ng Diyos, iyon ay ang mga mananampalataya, mapagmahal, masunurin, banal na mga anak ng Diyos. Tanging ang mga ito ay tunay na mga miyembro ng Iglesia ni Kristo. Dito po sa nabasa natin, yung Iglesia ng Diyos ay itinuring ding Iglesia ni Kristo, meaning to say, pwede pala ito. Itutuloy natin. Dito ang dugo ni Kristo, ang bugtong ng Ama, ay tinatawag na dugo ng Diyos, sapagkat ito ang dugo ng salita, na noong pasimula ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Napakaliwanag po. Si Kristo pala ay Diyos, base sa ating nabasa. Kaya ngayong tawag, dugo ni Kristo, mga kababayan. Kaya ang tunay na kaanim ng Iglesia ni Kristo, base sa isang Bible scholar, si Joseph Benson, ay naniniwalang Diyos din ang ating Panginoong Hesukristo. Isa pang ang Bible scholar, dito po sa aklat na A Commentary on the Holy Bible, itong Matthew Poole's Commentary ng Gawa 20:28. Muli, ililiwat natin sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Ang Iglesia ng Diyos, ang ating tagapagligtas, ay tinutukoy sapagkat ang salita ay Diyos sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ang dugo ni Kristo na tinatawag na tunay na dugo ng Diyos, ay mayroong dalawang kalikasan sa isang persona kay Kristo. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. At mula dito, tama talaga ang saling Iglesia ng Diyos sa Gawa 20:28 dahil tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong sinasabi ni Michael Sandoval. Ang sabi po ni Mr. Eli Soriano,
alang-alang po sa mga sumusubaybay sa amin, ang tama raw pong salin ng Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang paniniwala daw po, yun ang isang pangangatwira ni Mr. Eli Soriano, ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa Gawa 20:28 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung Gawa 20:28 na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Mali yan, kaya? Busted! Yan! Nako mali talaga yan, mga kababayan. Grabe talaga. Chef talaga itong si Michael Sandoval, mahilig magputol-putol, mag-chop-chop ng mga referensya. Mga kababayan, meron po akong ipapansin sa inyo. Isang aral po ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, babasahin natin. Dito po sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today, sa pahina 6, ganito po ang ating mababasa. Hindi ililigtas ni Kristo ang sino man sa labas ng Iglesia ni Kristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Dito po sa ating nabasa, napakatindi naman ng doktrinang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Alam ninyo, itong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay lumalabag sa Biblia. Babasahin natin Dito po sa unang Korinto 5:13, ang sabi, datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Napakaliwanag po. Ang mga nasa labas ng iglesia, Diyos po yung humahatol sa kanila. Ika nga sa isang salin, Easy English Bible. Ganito naman ang sabi, it is not right for me to decide about people who do not belong to the church group. God will judge those people. Napakaliwanag po. Wala palang karapatan si Apostol Pablo na magusga sa mga tao na nasa labas ng kanilang iglesia. Yan ang sabi ni Apostol Pablo dito. Kasi Diyos daw ang humahatol. At dahil dito, taliwas po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa nakasulat sa Biblia. Pero alam ninyo mga kapatid, meron pong isang patunay ang isang ministro ni Manalo. Sa ating episode ngayon, panoorin natin ang pahayag ng isang ministro na naman ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Paano ba niya patutunayan na nasa kanila raw ang kaligtasan? Ito, panoorin natin. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Kristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan, ayan. Ayan po, Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia.
Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing, "The Church of Christ is the salvation of all souls." O sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977. Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, "The Church of Christ is the salvation of all souls." Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito: ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga, mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat, ganun pa rin sa page 250, mababasa naman natin ang ganito: si Jesucristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po. Lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid.
Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. ito talaga, chef talaga ito, ano? Panay chop, 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 chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia na tinayo ng ating Panginoong Kristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tingnan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons, were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng Iglesia na tinayo ni Kristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Kristo yung primary cause ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan. Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.